me something, it might just take the pain away. Prepare nga pala ako ng ramen guys. So magpakulo muna tayo ng tubig habang tayo ay maghihiwa ng repolyo na aking ilalagay sa ating ramen. Dahil alam nyo naman, napakasarap naman talaga pag may repolyo ang ramen, 'di ba? Makahigop man lang ng sabaw at saka makakain ng gulay. 'Di ba, lalo na sa panahon ngayon dahil alam nyo na winter na sa amin dito, kaya eto na nga, magpiprepare tayo at eto na nga, at syempre nalinis na tayo. Bago natin hiwain ang ating repolyo, kailangan guys ay hugasan muna natin, at pagkatapos pag na hiwa-hiwa na natin ay hugasan ulit natin, okay, para talagang malinis siya. At eto na nga, tubig natin ay nandito na, kaya ilalagay na natin yung repolyo at pakukuluan na natin sabay yung tubig at saka yung repolyo para naman maluto na siya kaagad guys. At pag kumulo na siya, syempre kapag lumambot na siya ng konti, ilalagay na natin yung ating ramen, di ba? At pagkatapos ay bubuksan ko na yung ating ramen at yung ating mga sahog-sahog doon na ilalagay natin dito sa repolyo na may tubig. And then lalagyan ko din siya ng konting toyo, konting asin para naman mayroon pa rin siyang lasa, at saka konting mantika guys, okay? Hindi ako naglagay ng itlog na nilaga guys kasi ang gusto ko ay prito. Kasi magkakanin kami ngayon ng anak ko at saka yung resto nung aming chicken curry and then yung konting adobo ay kakainin na rin namin kasi marami kaming tira-tira na kaunti na mga pagkain. So kakainin na rin namin ng anak ko kasi sabi ko kailangan nating kainin para hindi masayang. So eto na nga guys yung ating mantika na galing ito sa bag ng ating ramen, and then yung powdered na pampalasa. At syempre yung mga binanggit ko nga ng mga ibang ingredientes ay dadagdagan ulit natin siya para meron talaga siyang lasa. At saka nga pala guys, sasabihin ko sa inyo, huwag kayong gagamit ng patis dahil alam nyo naman ang patis. Hindi po sa naninira ako ng produkto ano paman, pero nakaka-high blood, then magkakaroon kayo ng sakit na mga kung ano-ano sa katawan, lalo na hepa, pwede kayo magkasakit, o seda pa man yan, or anong tawag dito, pwede kayo magkasakit ng AIDS dahil madumi po ang patis guys. Kaya sana maintindihan nyo ko kung bakit sinasabi ko to. Mas mabuti nang mag-ingat tayo, lalo na kung may mga anak tayo, kasi pwede rin sila magkarases dahil po sa patis. Dahil hindi naman ang katawan or kutis ng isang tao ay iba-iba, okay? So alam ko marami magagalit din sa akin kasi bakit ba naman kailangan mo pang sabihin yan, kasi hindi pinapaingat ko lang kayo guys, lalo na yung mga may high blood dyan, okay? So kung gusto sundin niyo, okay, kung hindi naman nasa sa inyo pa rin, dahil alam niyo naman masarap pag may patis, 'di ba? Pag lalo na yung mga nilaga, sinigang, 'di ba? Tapos isasawsaw mo yung vegetables, talaga naman napakasarap. So eto na nga guys, at nilagay ko na yung ating ramen dito, at eto na nga, at halu-haluin natin. Hihintayin ko lang siyang kumulo guys, at okay na yan dahil nilagyan ko na ng mga ibang ingredientes na pampalasa, kasi siyempre may sabaw ito na madami para makahigop nga kami ng anak ko, kasi 2 pack ang ginawa ko na ramen. Kasi imbes ramen lang kami, so sabi ko sa anak ko, magkanin na lang tayo kasi sayang baka mapanis yung ating kanin at saka yung konting mga anong tawag dito, mga sobra-sobra namin ng mga nakarang araw na pagkain namin na ulam. So eto na nga, at halu-haluin na natin dito at hintayin na lang natin yan na maluto siya guys, at okay na yan.
Okay? At nagpapasalamat nga pala ako sa inyo sa mga nag-subscribe at sumuporta, yung umakap sa amin lalo na sa Facebook, sa YouTube, at saka sa mga silent viewers ko. Maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo lagi. Lagi ko ang sinasabi, kapag may problema, kailangan pa rin umiti at kailangan tayo manalangin sa Panginoon sa Kristo. Idalangin natin yung ating mga agam-agam sa buhay para malinawan tayo. Okay, huwag tayong mawala ng pag-asa kasi habang buhay tayo, talaga pong may problema. Pero kailangan natin solusyonan kung ano man ang problema. Okay? So, ingatan nyo rin ang sarili ninyo kasi alam nyo naman, ang buhay ay iisa lang pero araw-araw ay pagkakataon natin na mabuhay. So, kaya lagi nyong dadalhin at ingatan nyo. Ibig kong sabihin, dalhin nyo lagi si Mr. Pasensya kapag lalabas kayo ng bahay para sa pamilya nyo. Okay? So, hanggang dito na lang po ang aking video at ingat po kayo. Bye-bye! Ito na yung ating ramen, guys. So, magpiprepara naman tayo ng pritong itlog. Diba? Ito na nga. Nako naman talaga. Eksperto na ako, guys. Magbukas ng ating itlog dyan. Diba? Ipukpok nyo muna sa gilid. Huwag sa kawali, ha? Yan. Pagkatapos, yan. Ibukas niyo yung inyong mga daliri. Ibukas niyo yung pinaka shell ng itlog. Kung saan yung nag-crack na siya dyan nyo siya ibubukas ng inyong mga daliri. Pagkatapos lagyan natin ng asin. So, eto na nga, diba? Napakasarap naman talaga. So, eto ang aming pagkain. So, enjoy na lang kayo sa panonood. At salamat ulit. Bye-bye!